Ito ang bobbin case sa ordinaryo na makina. Ano ba ang papel nito sa ating makina? Paano mo ba ito malaman kung ito ay okay pa ba o kaya sira na? Ito ang ating tatalakayin ngayon. Ako ang inyong tutorial from Mandaue City, Cebu, bis.me, Bisayang Dako. Nagtuturo ako about basic sewing, yung pananahing pangbahay, pwede rin panghanap buhay. Kung gusto ninyong matuto, isubscribe niyo ang aking channel, hit the bell para updated ka sa susunod ko pang mga video. Kadtong mga Bisaya nga parehan ako. Kung nakatanaw mo sa akong video, sultihi ko ninyo kung asa mong dapita. Labi na gyud tong taga Cebu, ug pinakalabi pa gyud sa mga silingan ako diri sa Mandaue City. Padayon ta. Alam nyo naman na nakafocus tayo sa ordinary sewing machine dahil basic sewing lang ay itinuturo ko sa inyo. At itong uri ng makina ang inirecommend ko sa inyo. At may video na ako na nagpaliwanag kung bakit. Para sa hindi pa nakapanood, panoorin nyo ang aking video. Ano ang magandang makina na para pang bahay? Doon itinalakay ko kung bakit itong makina na to ang dapat para sa inyo. Panoorin nyo yon. Yon ang aking video. Yara di ay. Balik tayo sa bobbin case. Isa ito sa importanteng pyesa ng ating makina kung saan ito ang kadalasang problema kung ang inyong makina ay magpabago-bago ang tahe o kaya pangit ang tahe. Kadalasang diferensya ay nandito lang ito sa shuttle case, kung saan sa shuttle case nandoon itong bobbin case at sa bobbin case nandoon rin itong bobbin. Itinalakay ko ito pa isa't isa dahil maraming mga comment sa akin na hindi maganda ang tahe ng kanilang makina. Iba't ibang comment pero pari-pareho lang ang diferensya. Kadalasan kung ang makina pangit ng kanyang tahe, magkabuhol, maglaktaw o kaya ano pa, ang kadalasang dahilan ay nandito lang ito sa shuttle case. Yun ang kadalasan, pero meron pa naman sa iba din. Ito muna ang ating didiscussing. Ngayon, dito muna tayo mag-focus sa bobbin case. Dahil ang bobbin case ay nandito ang bobbin at ang bobbin ay nandito ang sinulid na para sa ilalim. Nung wala pa akong kalam-alam sa pananahi, hindi ko alam na ang makina sa pananahi ay may dalawang sinulid na ikakabit. Ang isa ay nandito, ito ang makikita niyo, at ang isa sa ilalim. Akala ko dati na itong sinulid lang to ang ikakabit ng makina para magtahi ito. Nung nakapunta ako sa bahay ng aking tiyahin, isang araw, nung high school pa ako, meron siyang makina na pangbahay. Ganito rin ang uri ng kanyang makina. Nakita ko siyang nagtatahi. Nagtataka ako kung bakit na ang kanyang sinulid na ginagamit ay pula. Nang nakita ko niyang tahi, ang nakita ko ay ang puti na tahi. Yun pala ay sa ilalim. Nagtatanong ako sa kanya, bakit ba puti ang sinulid na lumabas sa inyong tahi na pula naman ang inyong tinatahi? Doon ko nalaman na may isang sinulid naman dito sa ilalim. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo kung paano mo malaman kung inyong bobbin case ay okay pa ba o kaya sira na. Kung bagong-bago pa ang inyong bobbin case ay simpre, madalas okay yan. Pero, meron pa naman minsan na factory defect. Pero minsan lang yan mangyari. Kung mayroong magtanong sa akin tungkol sa kanilang tahi, minsan magluluwag, magtuwalya, magkabuhol, madalas kong sabihin sa kanila, baka maluwag ang sinulid na nandun sa bobbin case o baka sobrang higpit. Ang sabi ko, yung tamang-tama lang. Pero, paano ba malaman itong yung tamang-tama lang? Gaano ba yung kahigpit ang sinabi mong tamang-tama lang? Minsan sasabihin ko, pagpasok mo dito, hihilahin mo ng paunti-unti. Yung katamtaman lang sikip. Yun ang nakalilito sa mga taong wala pang kalam-alam sa pananay o kunti pa ang kalaman sa pagtatahi. Kaya nga, naghanap ako ng ideya kung paano ba iparating ko sa inyo kung gaano ba ito kasikip ang sinabi kong tamang-tama lang. Hindi nyo man ito mawakan. Kaya, naghanap ako ng paraan. At ituturo ko na sa inyo ngayon. Panoorin nyo ito. Meron tayo ngayong 10 pieces of 1 piso coins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itong 10 pieces, 1 piso coins ay isilid natin sa plastic number 1. Yung pabayanay na plastic. Manipis na plastic, halos walang bigat ito. 10 pieces of 1 piso coins. Ito ang ating bobbin case at ito ang ating bobbin. Ang bobbin, nandito ang sinulid. Ang gawin natin ay ilagay natin ito dito. Tingnan nyo paano inilagay. Ito ang kanyang tension spring at ito ang kanyang screw. Dito tayo maghigpit o magluluwag kung kailangan. Ituloy natin.
Dito natin idaan ang sinulid. Yan. Yan. Pagkatapos, subukan nating hilahin. Yan. Kiramdaman natin kung paghila natin, pare-pareha ba ang kanyang sikip. Hindi magluluwag o minsan masasabit. Dahil kung masabit minsan, ibig sabihin, itong babin-case, baka mayroong dumi sa lalim. O kaya, kalawang. O kaya, itong kanyang babin ay medyo luma na. O ano pa. Siguraduhin natin nga hindi ito magsisikip. Diretso lang ating paghila. Yan. Kung okay na, gawin na natin ito. Ito ang pagdetermine natin kung gaano ba kasikip ang sinabi kong tamang-tama lang. Itali nyo ito dito sa plastic na may isinilid na 10 pieces of 1 piso coin. Ito nang magdetermine gaano ba ang tamang sikip. Dito ang sinulid 10 pieces of 1 piso coins na isinisilid sa plastic. Ngayon, bubuhatin natin. Kung mabubuhat natin na hindi bumababa ang plastic na may silid na coins, ibig sabihin, sobrang sikip lang yon. Ang ating gawin ay luwagan natin ng konti. Ito lang. Mabubuhat pa rin. Luwagan pa rin. Ito na. Ito. Mapubuhat siya, pero hindi mapigilan. Buhatin pa rin natin. Yan. Ha. Yan. Mapubuhat, pero bumabalik. Hindi mapigilan. Kung mabuhat niya, pero mabitawan, ibig sabihin, tama na yon. Kung mabubuhat niya ito na hindi mabitawan, halimbawa ganon, kahit alog-alogin nyo, hindi pa rin mabitawan, ibig sabihin, mahigpit ra yun. Ang tamang sikip ay umibitaw siya kung makaangat na. Pero kung hindi niya mapaangat sa pagbuhat niya, ibig sabihin, sobrang luwag na yun. Ngayon, nakuha na natin ang tamang sikip, ang sinabi kong tamang-tama. Ito na ang gawin ninyo. Hilahin nyo ng hilahin. Ganon. Hilahin nyo pamunti-kunti, pakiramdaman nyo. At itanim nyo sa isip ninyo, tuwing magkabit kayo ng sinulid sa ilalim, palaging ganito ang sikip niya. Tansyahin nyo na lang. Hindi na kailangan na palagi kayong maglagay ng 10 pieces o 1 piso coin sa plastic para ipabubuhat ninyo para makuha nyo ang tamang sikip. Ganito na ang gawin ninyo. Tansyahin nyo na lang. Dahil ang sinabi kong tamang-tama na ito, kung sumisikip ng konti at magluluwag ng konti, hindi lang masyado, okay pa rin yon. Ito lang ang magsilbing guide natin. Ngayon dito tayo sa sinabi ko kanina, kung paano mo malaman kung inyong babintis ay okay pa ba o baka sira na yon. Ito ang gagawin natin. Isa ito sa palatandaan. Kung hilahin nyo, pare-pareha lang kanyang sikip, hindi sumisikip ng todo at hindi magluluwag, okay yon. Iba pa, dahil minsan, lalo na kung luma na ng inyong babin case, kahit higpitan nyo na ito dito, hindi ito mahigpitan. Dahil sa katagalan, itong dinaanan sa ilalim ito ng babin case ay matatablan ito sa sinulid at magmisto lang maliit ito na kanal. Ito. Tingnan nyo, isang luma ito na babin case. Tinanggal ko ang kanyang thread tension. Ito ang thread tension, nakarang ito dito. Tinanggal ko para makita nyo. Nakita nyo itong marka na ito? Ito ay bakas sa sinulid na sa katagalan ay tumatalab ito sa babin case. Hanggang magmisto lang maliit na kanal ito dito. At higpitan nyo ito ng higpitan. Hindi na ito sumisikip ang kanyang sinulid. Kasi mababaon ito sa maliit na kanal. Kaya kung gano'n ang mangyari, palitan nyo na lang ang inyong babin case. Isa pang dahilan, sa pagkabit nyo ng sinulid sa ilalim, paglagay nyo dito sa babin, sa kanyang babin case, idaan nyo dito. Subukan nyo hilahin. Kung magkaiba-iba ang kanyang higpit, minsan sumisikip, minsan lumuluwag, ibig sabihin, baka itong babin case, baka may dumi sa ilalim, lilinisin nyo, o kaya, meron din minsan nga itong kahit bago, meron din factory defect minsan na kahit bago pa siya ay masikip siya dito. Kung meron ganon, huwag nyo ikabit, palitan nyo ng iba. Hanap kayo ng babin na hindi sumisikip dito. Minsan may dumi ito dito, kalawang o kaya ano. Meron din minsan sobrang luwag dito. Kung hilahin nyo, maluwag na maluwag. Ganon. Kahit sikipan nyo, ang gawin nyo ay tanggalin nyo ito. Minsan ay may pumapasok na dumi dito. Yung mga alikabok ng sinulid, may ipon dito at pumapasok ito dito. At hindi may higpitan ang sinulid. Dahil humaharang ang alikabok dito.
Kaya tanggalin nyo at linisin nyo. At ito, paano nyo malaman kung ang inyong bobbin case ay okay ba? Lalo na kung luma na. Meron akong ipapakita sa inyo. Kabitan natin itong sinulid ang makina. Ito, tingnan nyo. Palatandaan kung okay pa ba yung bobbin case. May inilagay tayong tatayin dito. Tingnan natin sa ilalim. Ikutin natin sa kamay. Yan. Nakita nyo itong sinulid. Tumatawid siya diretso. Ulitin pa natin. Okay. Walang sumasabit ng inyong bobbin case. Ibig sabihin, okay pa ang inyong bobbin case. Ipapakita ko sa inyo kung ang bobbin case ay sira na dahil sa kalawang o kahit ano. Palitan natin itong bobbin case. Yan, ikutin na naman natin. Tignan ninyo. Yan, nasusungkit ng sinulid. Tuloyan natin ikutin. Yan. Dumiritso siya pero sumasabit ng konti. Ulitin pa natin. Yan. Sumasabit siya. Yan. Tumutunog. Nakakatawid naman siya pero sumasabit. Kung ganito ang mangyari, hindi maganda ganyan tahi. O kaya minsan mapuputol. Yan ang palatandaan kung inyong bobbin case ay gaspang na. Sumasabit ang sinulid dito. Pero minsan din, na okay pa yung bobbin case, masasabit din dito kasi itong shuttle hook ay ang magaspang. Kaya kung magaspang din ang shuttle hook, kailangan palitan din ninyo. Dito lang muna tayo sa pagdidiscuss natin tungkol sa bobbin case. Sa susunod kong video, iba na namang piyesa ang ating tatalakayin. Kung ano ba ang trabaho nito, ano ba ang kahinaan, paano ba ito masisira, o paano ito ayusin. Hanggang sa susunod kong video, ako po inyong Tutor Al, para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.